Welcome sa Tongs TV. Yun, good morning. Magandang araw po. So, yung vlog na, yung video natin nung huli pala mga katong, pasyensya na medyo maggalaw. Hindi pala napindot yung setting na off yung kanya stabilizer. Kaya nung ine-edit ko, grabe. Parang ang hirap i-edit. Ang galaw ng ano natin, camera, video. So, ayun nga po mga katong, sa alis lang nila boss galing dito. So magkakabit na tayo ng trellis net dito dito dahil ito na nga po yung trellis na pina-order ko kay paring Jay. Ayan. Sa nagtatanong po mga katong, kasi may message kung magkano daw ang isa nito. Sabi ko 390. Ang haba po niyan 100 meters. Ito po nakalagay naman dito. Ayan o. Ayan, 100 meters po. Ang taas po niyan depende ho saan. Pagka kahit na ang taas ng balag mo 8 feet, 6 feet, pwede naman po yan kasi nahahatak naman yan. Ngayon kung standard po yan 8 feet, 100 meters po ang abutin. Pagka kasi bumaba o 6 feet, mahigit 100 meters po ang aabutin niya. So nakita nyo naman po, sulit yung ating trellis net na yan dahil dito kasi lalo doon sa dulo magkuha na yun 2 taon, pero dito yun po kuha pa rin matibay. So ito yung sinasabi ko mga katongs na pina-aararo po ngayon dahil pinakuha natin yung tudling para makasingaw yung lupa. Ayan. Ngayon at good news naman, ayan, bumulas na yung ating ampalaya. Bigla siyang marangkada. Ayan o, nung naulan, iba talaga yung ulan mga katongs. Ang ganda naging ano, ganda na ng bulas. So ayan, inaararo nga ng kalabaw ngayon yung pinadudukitan ko. So malayo pa naman yung ugat niya mga katong, wala pa. Tinitingnan ko nga baka mamaya lumabas yung ugat So malayo pa naman, kaya pinatuloy kong araruhin. Yan. So committed ngayon yung tudling niya. Tapos titingnan natin kung mabibiyak pa natin yung gitna na yan. Pagka pwede pa, bibiyakin natin kasi nga busy tayo ngayon. Pero pwede naman nang hindi biyakin niya kasi committed na yung tudling. Ngayon, kaya lang natin bibiyakin niya kung wala na tayong gagawin na iba. Tulad nga, maglalagay pa tayo ng trellis net dito. Si Utol naglalagay pa ng one ply sa taas doon sa kabila. After nun, magagrass cutter na sila doon sa dulo. Baka hindi natin ma-spray dahil ganyan ng panahon. So grass cutter na lang natin. Dito na yung kalabaw. Ganda nagiging buwan niya mga katongs. Kumikidid talaga yung tudling niya. Bumulas oh. 2 araw lang na ulan oh, di ba? Ayan na yung grafted natin. Kuha na yan. Martes. 2 linggo sa kanyan, sa Martes. Linggo nga po ngayon, so 12 days pa lang buhat nung pagkalipat tanim natin. Maganda ng bulas na rin yan, kaya 12 days
Mayayari na din yung nag-aararo. Dalawang tudling na lang ngayon. Nakalimutan kong pabili ng pigs yung alaga natin. Grabe talab nung ano, pataba. Sabi ko sa inyo mga katungs, mga ilan araw lang mapupuno to. Nung nag-7, ayan, sabay-sabay na silang maalsa, maakyat. Okay, ayan po mga katongs, update po kayo dito sa ginagawa namin ni Greg at naglalagay nga po kami ng trellis net kung saan nakakatatlong tudling na tayo. Tatlong tudling, yan o. At yung ampalaya natin dito gumagapang na sa lupa. So ayan, ito turo ko sa inyo mga katongs paano ang paglalagay ng trellis net o pag-i-install sa balag. Ganito po kaya pagka binili nyo, ganyan ang balot niya, mahaba. Kasi yung iba nakakabili piki, may silang tapos manipis pa. Ito kasi mga katong solid, matibay, subok. Yan. So kanina nagabang na tayo, kahapon pala ito yung hinila kong 2-ply sa baba at 2-ply sa taas. So yan natin susuot tong dulo ng trellis net. Ito yung kanyang dulo, yan. So yun, hanapin lang natin yung pinakadulo niya nito. Ito. At yan, kailangan nakaayos na ganyan yan. Diyan natin isusuot na dito na ayon. Yan, diyan na natin ilalak ng tatali dito ng permanente. Okay, tsaka natin tatanggalin na yung buhol dito. Kailangan kasi nakasuot na sa tali bago natin tanggalin yung buhol na yan para hindi sumabog. Ayan o. Kailangan natin itatali ngayon yung pinakadulo para pag hinila natin hindi sasama. Ganun din dito sa baba. Hanapin natin ang kanyang pattern. Yan. So kailangan ganyan, magkaharap sila. Diyan natin ito papasok mo dito sa tali uli. Diyan natin itatali na ng permanente. Ay, bumitaw. Kaya nga yan ang importante, hindi na muna natin tinatanggal sa buhol bago hanggat hindi natin na itatali. Yung mga ganun kasi pag bumitaw wala na, iisa-isahin mo isusuot dyan. Yan. Tapos dyan na natin tatanggalin dito. Okay.
kunin lang natin yung dulo. Okay na, hilahin na natin unti-unti. Yung iba kasi hinihila na kagad, largahan. So pwede naman natin unti-unti hilahin yan, tapos pagtapat dito tsaka natin tatali para hindi mag buhol-buhol. Ayan, ito yung inabang kanina na tali. So yung sinasabi ko na one ply na pantalik dito sa taas, tapos sa baba dating na blue. So yun doon naman sa dulo, madali na yung mga katongs. Tatahin nyo na lang doon yun, tatali sa kawayan. So ganun lang. Pagka natali na sa baba, pwede mo nang hulahin uli. Tsaka tatali uli dito pagtapat sa bukawi. Kada bukawi po yan nakatali. Yan. Kaya matibay po yan. Sa pa, one ply yung pinagtatali natin dito, hindi letting. Kasi pagka letting mabilis yung magapok yung letting. So pwede naman natin yung letting sa baba lang. Ayun, tinatahinan ni Greg dun sa kawayan para pag larga binat na binat. So madali lang ikabit yung trellis net na ito compare sa letting na blue. Pero nyo yung letting isa-isa pang kinakabit sa taas at saka ipapalupot, itatali sa baba. So matagal sa labor lang, di ba? Ito tulad yan, saglit lang namin hinila yung tatlo na yan. Tanghali na kami nagsimula dahil umuulan kaninang maga. Greg, ilan pa yung hindi mo na abangan dito? Diyan lang yan. Di, apat pa na yan? Ha? So yun nga lang, kailangan dalawa kayo maglalagay dito para isa tagatali sa baba. Kasi pagkat tinatali sa baba, obligado tatapakan natin yan ng mabinat. So yun lang, no, di ba? Pagka tapat ng bukawi, tali uli. So hanggang makarating sa dulo, puro ganun lang. Yung iba kasi nagtatanong paano ikabit yung trellis net. Yung iba naliligaw, nagkakabuhol-buhol daw. Tapos meron naman yung iba nagtanong sa akin, nakabili, naglagay nung ginapangan na ng palayat na munga. Ang sabi sa akin, hindi daw maganda dahil maluwag daw, sumasayaw lang daw yung puno ng ampalaya na stress. So ang sagot ko, mali ang kabit mo, dapat binibinat mo to. Tapos tulad niya ng sinasabi ko, dalawa yung two-ply sa gitna para may laban, hindi siya papagpagin ng hangin. Yung two-ply kasi tulad yung meron sa ilalim, tapos kung lalagay mo dito pangalawa, pangatlo, so ibig sabihin masinsin lang yung pagitan, hindi na siya papagpagin ng hangin kasi may kuwan ng two-ply support. Kaya nagtataka ako, magtatanong sila sa akin, tapos mamaya pagka nasubukan nila, parang sinisisi pa ako na pangit daw dahil maluwag daw, ay na-stress lang daw yung ampalaya dahil pumapagpagto yung mahangin. So nasa pagkakabit lang kasi mga katongs yan. Tulad nung iba, kakadkad, hihilahin, mapunta ron, tapos yung ampalaya malalaki na, ganyan.
So pagka humahangin ka nagkabit, siyempre hindi mo maiwasan magkaganyan, lalarga sa baba, susuot yung ampalaya, doon sila nahihirapan. Kakawit yung ampalaya, pagka hinila mo mapuputol, mabubunot. Kaya ang diskarte dyan, ganyan lang, unti-unti lang, unti-unti lang ang larga. So sasabayan mo lang ng kada tapat ng bukawi. Ayan. So ganun lang mga katongs, nasa diskarte yan. Yung iba kaya to hindi sila nag-trellis net dahil magastos, mahal. Tuwirin nyo po, isang trellis net 390, 100 meters ang malalagyan natin. Gaano kahaba yung 100 meters na tudling. So kung hindi naman ng 100 meters yung tudling yun, pwede naman nung putulin niya. Kamukha ko nung mga sobra-sobra namin na yan. Pag duduktong-duktongin lang natin yan, madali lang din nung magduktong. Basta sunod-sunod lang ho yung pagka ipapasok sa mga 2-ply. Kasi sinasabi nila mahal daw. Sa una lang talaga mahal. Pero i-compare nyo po sa letting na blue. Magkano ko kilo ng letting na blue? 140, 190. Tapos pakakakabit mo sa mga tao, aabutin ng ilan linggo, ilan araw, nagbabayad ka. Ang masakit pa ng mga katongs, isang gamit lang yung letting, 4 na buwan lang ang tinatagal yan, gapok na. So panibagong bili, panibagong kabit uli. Hindi ka mukha na ito tulad nung sa dulong balag namin na 1 taon na akong mahigit. So okay, nandito na tayo sa dulo. Pagka sa dulo, tulad nito, ito yung sobra niya mga katongs. Kailangan kasi, pagka may sobra, ibabalik uli natin yung tali dito sa natira, para tinanggal na natin dito sa 2-ply, hindi na siya sasabog or mawawala sa kanyang pattern. Yan, para pag sutuli natin sa bagong kakabitan, nakasunod lang din yan. Saan natin tatanggalin na dito. Yan. So ganun lang, pati sa baba ganun lang din. Ano baka sa sobra. Yung mga sobra-sobra na ito, yun ang ilalagay natin doon sa kabila. Yung 2 tudling na kinulang doon. Hanggang bukas ng tanghali mayayari kami.
natin gugupitin. Okay. So balik naman tayo sa bungad. Ganun uli. Para yung sobra kasi tinatabi natin at ito ilalagay natin doon sa dalawang tudling doon sa kabila na kinulang doon. Kasi ito 8 tudling, 8 trellis net yung order. So yung mga sobra-sobra na lang ilalagay natin doon. Okay. Ayun, nakalimang tudling lang tayo ngayon. So, gabi na nga po. Hapon na. Bukas umaga-maga namin titirahin tong 3. Mabilis lang naman no, kaso may hinto-hinto kami dahil pa bukso-bukso yung ulan. Wala susuotin, kalalaba lang kanina, so bawal mabasa. Puro basa kami kasi nung nakakaang araw, kahapon tsaka nung isang araw, kaya malakas sa damit. Okay na, 5 tudling. Bukas naman yung 3 at saka yung 2 doon. Yung 2 doon kasi maiksi lang yun. Hanggang tanghalit kaya namin. Pataba kami dito bukas.